Kaugnay sa mga kaso ng HIV, monkeypox at rabies sa bansa. Makapanayin po natin ngayong umaga si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Secretary Herbosa, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng unang hearing. Doon muna po tayo sa HIV. Pabataan ng pabatay, nagpo-positibo daw po sa HIV sa bansa. Ano na po ang latest natin? Oo. Noong 2010, ang mga edad ay 25 hanggang 35. Ngayong 2024, nakita namin ang edad ng mga nagpapositibo ay nasa 15 hanggang 25. So malaki ang binaba. At nung araw, noong 2010, 6 lang a day ang bagong new cases. Today, umaabot tayo ng 56 new cases every day. Nagkulang ho ba ang impormasyon natin sa mga kabataan kaugnay ng HIV virus, Secretary? Hindi naman siguro, no? Kasi matagal na yung sakit na HIV at alam naman natin yung HIV. Mukhang may nagbago sa behavior ng ating mga kabataan at hindi na nila sinusunod ang mga safe practices, yung abstinence, yung pagkaroon ng single partner, pagkaroon ng pagsuot ng kondom, pag nagtatalik. Yan ang mga naging sanhi ng pagkalat. At meron pa tayong mga online na sex, online na anonymous sex, online din yung mga pagkikita at meron din tayong mga ispa na naging trigger at nakita natin yan nung nag-umpisang kumalat yung MPAC last year. So ano hong aksyon ng DOH para mabago ang behavior ng ating mga kabataan tungkol sa sex? So, nagpaigting tayo, no? Meron tayong Philippine National AIDS Council, nakatuwang natin lahat ng ahensya ng pamahalaan at lahat ng mga civil society. At nagtutulong-tulong kami para ma-increase yung kaalaman ng mga kabataan. Pinulong ko na rin si Secretary Angara para mabigyan sila ng mga module at maituro sa ating kabataan sa DepEd. Itong mga risk ng kung paano nakukuha ang HIV. So nasa public health emergency na po tayo, Secretary? Well, at 500% increase, gusto ko sanang magkaroon ng deklarasyon ng public health emergency dahil sa pag hindi ito napigilan, tuloy-tuloy ang pagdami ng ating mga people living with HIV. Alam nyo, hindi pa rin naman naku-cure ang HIV. Nakokontrol lang sa pamamagitan ng gamot. So as of now, meron tayong about 140,000 persons living with HIV. Yan po ang tawag sa ating mga pasyenteng may HIV. Habang buhay po natin silang binibigyan ng antiretroviral. Kasama ho siguro yung takot na magpa-HIV test, Secretary? Baka pwedeng matulungan natin sila na kung kailangan nyo magpa-test, kung sa tingin nyo ay hindi sigurado sa inyong pakikipag-relasyon o talik. Correct, Kaigan, no? Ang datos natin, 61% lang ang mga persons who need a test and get a test. So sa tingin ko, marami rin may stigma na kabataan na ayaw magpa-test o natatakot magpa-test. So dapat yan mga 95% para yung 30% na hinahanap natin, hindi magkalat ng kanilang status. Kasi pag alam mo na status, mag-iingat ka lalo at hindi mo ikakalat ito sa ibang tao. Secretary, lipat tayo sa monkeypox o MPOX. Ano na po? Kasi sa social media, nababahala ang marami. Pero galing sa DOH, dapat ba tayong maalarma rito? Well, sakit pa rin yan, ano? At kumakalat yan sa ibang lugar. However, yung numero natin, hindi po mas mataas kaysa nung last year. Nagkataon lang, nagre-report na ang mga local government kasi meron din tayong tinatawag na Local Epidemiology Surveillance Unit. At mula nung dineclare nating Public Health Emergency of International Concern yung MPAC, na tetest at nare-report. Yan, nadidinig nyo siguro, hala sa mga local news, yung 1, 2 kaso sa isang, meron pa 6 yata, sa isang local government unit. Maganda yon, ano, na nire-report nila, nalalaman ng mga kababayan natin sa LGU na merong MPAC na kumakalat doon. However, self-limiting itong klase ng MPAC natin, clade 2, hindi ito yung mas mataas ang mortality na clade 1B. So, kaya kung sa totoo lang, hindi pa ganun ang tingin kong tawag dito, severity nitong MPAC. Pero kailangan din mag-ingat sapagkat sakit din yan, kumakalat. Salamat po. Lipat tayo sa rabies.
May bakuna pa ho ba sa San Okay. Lazaro Hospital, Secretary? Yes, may bakuna pa rin tayo sa San Lazaro Hospital. At nadinig nyo naman, very important lang na dadagsaan sa amin kasi nga, ang ating mga LGU na dapat din nagbabakuna ng ating mga kababayan, Opo. ay kuminsan walang supply. So dumadagsa po sila sa San Lazaro. Anytime, pumuntahan ko na yung pila dyan. 1,000 po nakapila sa isang umaga. Opo. Pero nabibigyan naman ho sila. Mahaba lang talaga ang pila. Ngayon, very important, Arnold, ang rabies kasi, dapat nababakunahan ng mga aso. Alam Opo. mo bang meron tayong 13 million stray dogs sa Pilipinas? At ang problema dito, sa batas, sa anti-rabies law, hindi po kami ang magbabakuna sa aso, hindi Department of Health. LGU. Yung LGU at yung Bureau of Animal Industry ang chair ng anti-rabies program. Opo. So dahil mahina ang bakuna natin sa mga aso, dumami po ang namatay sa rabies. Umabot tayo ng 400 cases last year. Kadalasan, every year, mga 200 cases lang. Alam mo, Arnold, pag nagka-rabies ka, 100% patay ka eh. Nakita nyo nga yung last year, may bata pa, dinocument niya Opo. sa social media yung kanyang journey. At nahuli kasi. Ngayon, yung binibigay na bakuna sa tao, ang tawag doon, post-exposure prophylaxis. Opo. Hindi talaga bakuna yon in the sense na ipiprevent Protection. magka-rabies. Opo. Pag nakagat ka na, puproteksyonan natin na hindi magtuloy-tuloy na rabies yung sakit mo. Malinaw po. Maraming salamat, Department of Health Secretary Ted Herbosa. Ingat po. Maraming salamat. Ingat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.